Hi, recap tayo movie here. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang Indonesian comedy drama film na tinatawag na Too Handsome to Handle. Spoilers ahead. Mag-ingat at alagaan ang sarili. Ang pamilya Mas ay magaganda na sa ilang henerasyon. Hinahangaan sila ng marami dahil sa kanilang kagandahan na nagdadala rin sa kanila ng maraming pera. Ang pinakamatandang anak na si Okas ay isang internet influencer. Mayroon siyang milyon-milyong tagasunod dahil sa kanyang hitsura at kinikilala rin bilang isang love guru na tumutulong sa mga lalaki na mapahanga ang kanilang mga crush. Ang ama na si Packer ay dating heartbreaker na nakipag-date sa mahigit 12,000 babae bago nakilala ang kanilang ina. Samantala, ang ina ay maituturing ding gwapo dahil sa kanyang maskulinong features at halatang mustache. Sa huli, ang pangunahing tauhan na si Kulen ang bunsong anak at pinakagwapo sa kanilang lahat. Ang pamilya ay nasanay na sa kanilang buhay bilang magaganda. Maliban kay Kulen, na nahihirapan mamuhay ng normal dahil sa kanyang kagwapuhan. Madalas niyang hilingin na sana ay katamtaman lamang ang kanyang hitsura. Sa ganitong paraan, maaari siyang lumabas ng hindi hinahabol ng isang grupo ng mga babae sa tuwing siya ay lalabas. Nagiging baliw ang mga babae, nawawala ng malay, nagtatanggal ng buhok, at madalas damyugo ang ilong kapag nakita ang kanyang gwapong mukha. Bilang resulta, hindi pa siya nakaranas ng tunay na pakikisalamuha sa isang babae. Iniiwasan niyang lumabas sa publiko hanggat maaari at nag-aaral sa bahay hanggang ngayon. Walang kaibigan si Kulen na makakausap maliban sa kanyang alagang isda. Madalas siyang naglalaro ng baraha at nakikipag-usap dito ng malakas. Pinapanood siya ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng kamera ng may pag-aalala. Gusto nilang magkaroon siya ng normal na buhay ng isang teenager at ginagawa ang lahat upang tulungan siya. Madalas ipakita ni Okas ang mga larawan ng mga babae, sinusubukan siyang makipagkita sa isang tao. Gayunpaman, sinabi ni Kulen na ang gusto niya sa mga babae ay ang hindi gusto siya. Gusto niyang makita siya para sa kanyang personalidad at interes, hindi para sa kanyang mukha. Kapag walang gumana upang mag-udyok kay Kulen na lumabas, umabot sa punto na pekay ng pamilya ang kanilang problema sa pananalapi at guilt-tripan siya upang mag-aral sa isang paaralan. Isang gabi, nang magising si Kulen upang uminom ng tubig, nagkunwari ang kanyang mga magulang na nag-aalala tungkol sa kanilang pinansyal na kalagayan. Sinasabi nila ng dramatiko na kakain na lamang sila ng scrambled eggs sa almusal hanggang makakuha sila ng sapat na pera para sa homeschooling ni Kulen. Naramdaman ni Kulen ang pagkakaba sa pagbibigay ng labis na problema sa kanyang mga magulang. Kinaumagahan, ipinahayag niya na papasok siya sa paaralan para sa darating na semestre. Labis na natuwa ang pamilya hanggang sa sinabi niyang papasok lamang siya sa all-boys school. Bagaman mas gusto sana nilang makipag-usap siya sa mga babae, masaya na silang isang hakbang na lang muna. Ilang araw makalipas, unang araw ni Kulen sa isang aktwal na paaralan. Inihatid siya ni Okas gamit ang kanyang bike ngunit hindi hinubad ni Kulen ang kanyang helmet. Plano niyang isuot ito buong araw upang itago ang kanyang kagwapuhan. Gayunpaman, hindi naging maganda ang plano dahil mas nakaagaw ito ng pansin kaysa sa inaasahan. Tahimik na umupo si Kulen sa pinakahuling upuan ngunit tinawag siya ng bully ng klase na si CD at ang kanyang mga alipors. Nang pumasok ang guro sa silid-aralan, nagulat din siya nang makita ang isang lalaking naka-helmet. Pinalalahanan siya nitong tanggalin ito agad-agad. Bagaman nag-aalangan, wala siyang magawa kundi sumunod. Dahan-dahan niyang tinanggal ang helmet sa dramatikong paraan, ipinapakita ang kanyang mukha. Sa sumunod na eksena, isinasakay na ang guro sa ambulansya. Lumabas na nagsimula itong magdugo ang ilong at humingle dahil sa kagwapuhan ni Kulen. Nagreklamo ang mga estudyante sa principal na masyadong gwapo ang bagong estudyante para hawakan. Tumakbo si Kulen sa pasilyo upang umuwi ngunit sinipa siya ng isa sa mga bully. Dinala nila siya sa stockroom ng paaralan at ipinakilala ang kanilang sarili na parang Power Rangers. Tinawag nilang Tigatak ang kanilang grupo ng 3 bully na pinamumunuan ni CD, ang anak ng principal. Matapos ang over-the-top na pagpapakilala, ipinahayag nila na kailangan nila ng tulong ni Kulen upang yayain ang isang babae para sa prom. Ang grupo ay nasa senior year ng paaralan sa loob ng 3 taon. Tumanggi silang magtapos hanggat hindi pumupunta si CD sa prom kasama ang pinakamagandang babae ng BBM school, si Amanda. Gayunpaman, tumatanggap lamang siya ng mga request mula sa mga gwapong lalaki kaya gusto ng grupo na si Kulen ang magbigay ng proposal. Inatasan nila ang isang inosenteng lalaki, si Kibo, na tulungan si Kulen at gabayan ito. Si Kibo ay biktima rin ng kanilang mga kalokohan sa nakaraan at walang magawa kundi sumunod sa mga bully. Pagkatapos, pumunta si Kulen sa opisina ng principal kasama si Kibo upang maghain ng opisyal na reklamo tungkol sa bullying sa paaralan. Alam ni Kibo kung ano ang magiging resulta ngunit sinamahan pa rin niya si Kulen. Nabahala ang principal dahil sa pagtanggi ng kanyang anak na magtapos.
Dahil sa kagwapuhan ni Kulan, nagkaroon siya ng pagkakataon na dalhin si Amanda sa prom, kaya gusto ng principal na gawin nila ang anumang sabihin ng mga bully. Nang gabing iyon, nagpa siya sina Kulan at Kibo na tapusin ang gawain kinabukasan at tanggalin ang responsibilidad. Si Kibo ang unang taong nagpakita ng kabaitan kay Kulan, hindi dahil sa kanyang kagwapuhan. Bagaman hindi naging ayon sa plano ang araw, masaya siyang nagkaroon ng kaibigan. Kinaumagahan, pumunta sila sa BBM School kung saan naamoy ng mga babae ang presensya ng mga lalaki. Mahigpit sila sa hindi pagpapapasok ng pangit na mga lalaki sa loob ng paaralan. Kaya't nang mapansin nilang nakasuot ng helmet si Kulan, buong paaralan ang humiling na tanggalin ito. Sa isang climactic na eksena, tinanggal ni Kulan ang helmet at nagkaroon ng kaguluhan sa mga babae. Ilang oras lamang ang lumipas, kumalat na ang balita sa telebisyon. Mga klip ng mga babaeng umiiyak, dumudugo ang ilong, nasa saniban, at tumatalon ay ibinabahagi sa social media. Nagsimulang makilala si Kulan bilang too handsome to handle na lalaki. Narinig din ng pinakamainit na estudyante ng BBM School at modelo na si Amanda ang balita at agad na nahulog ang loob kay Kulan. Siya ang unang lalaking kamatch ang kagwapuhan at estado niya. Agad niyang ginawa ang misyon na mapahanga siya. Kapag kumalat ang balita, isang karamihan ng mga babae ang nagtipon sa harap ng tahanan ng mga mas. Nagsimulang maningil ng bayad ang pamilya para sa isang house tour. Si Kulan, na nagtatago sa mga kalye, ay nakita ang kanyang pamilya sa balita. Nakaramdam siya ng pagtataksil at pag-abuso mula sa kanyang sariling mga mahal sa buhay. Nang tawagan siya, tumanggi siyang umuwi at lalo pang nalungkot nang mapatay ang kanyang alagang isda dahil sa mga turista. Nasa bubong siya ng isang gusali na nagtatago mula sa mga baliw na humahabol sa kanya sa mga kalye. Biglang may isang babae na lumitaw sa likuran niya at nagtanong kung tatalon siya mula sa bubong. Nagulat si Kulan dahil hindi damyugo ang ilong ng babae o nawalan ng malay sa pagtingin sa kanya. Tumanggi ang babae na makipag-usap at basta na lang lumayo. Si Kulan ay sobrang kinakabahan na halos hindi makapagsalita. Ang pagkikita nila ay nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, tinawagan niya si Kibo na sumando sa kanya at inimbitahan siya sa kanilang bahay. Si Kibo at ang kanyang lola ay tinanggap si Kulan na manatili hanggat gusto niya. Pagpasok sa kwarto ni Kibo, nakita ni Kulan ang dalawang bihirang collectible playing cards at namangha siya. Napagtanto nilang pareho silang may hilig sa mga playing card collection. Kinabukasan, binisita nila ang all-girls school upang hanapin ang babaeng nakita kahapon. Habang nandun sila, nakilala rin nila si Amanda at ibinigay sa kanya ang mga file ng proposal na ipinadala ni CD. Nagkunwaring hindi impressed si Amanda sa kagwapuhan ni Kulan, ngunit pagkatapos umalis ni Kulan, damyugo ng husto ang kanyang ilong. Nakita ni Kulan ang kanyang crush sa hagdan ngunit hindi siya pinapayagan ng ibang mga babae na makalapit dito. Sa mga sumunod na araw, laging magkasama sina Kibo at Kulan at naging matalik na magkaibigan. Isang hapon, dinala ni Kibo si Kulan upang maglaro ng futsal kung saan madalas pumunta si Kibo upang makita ang kanyang crush na si Rare. Pagkatapos ng laro, napansin ni Kulan ang babaeng nakita sa bubong na nagtatrabaho sa isang tindahan malapit doon. Hindi niya mapigil ang titigan siya. Dumating si Kibo at ipinakilala si Rare kay Kulan. Natuklasan ni Kulan na si Rare rin ang crush ni Kibo na nabanggit niya dati. Ang dalawa ay mukhang malapit na, kaya nagselo si Kulan. Halos hindi siya makatulog ng gabing iyon dahil bago at nakakalito ang nararamdaman niya. Naalala niya si Okas na isang love guru at nagayos ng isang pulong sa kanya. Nang magkita sila kinabukasan, napaluha sa tuwa si Okas. Matagal na niyang hinintay ang araw na magbibigay siya ng payo sa kapatid tungkol sa mga babae. Pinatawad na ni Kulan ang kanyang pamilya sa pagbebenta sa kanya sa mga tagahanga dahil kung hindi nangyari iyon, hindi niya makikilala si Rare. Nag-shopping ang magkapatid para sa mga groceries habang inililista ni Okas ang mga bagay na dapat gawin ni Kulan upang mapahanga ang kanyang crush. Habang sinusunod ni Kulan ang mga mungkahi ni Okas, napagtanto niyang malayo pa siya sa pagkilala kay Rare gaya ng pagkakakilala ni Kibo rito. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko sa kanyang unang pag-ibig. Isang hapon, dumating si Amanda sa paaralang panglalaki at inabot kay Kulan ang imbitasyon para sa kanyang kaarawan. Kasama nito, binigyan din siya ng telepono bilang regalo. Nang gabing iyon, nagpunta sina Kibo, Kulan, at Rare sa karaoke. Sa wakas, nakasama ni Kulan si Rare sa pagkanta. Habang excited si Kulan na magduet kasama si Rare ay nakatuon lamang kay Kibo. Napagtanto ni Kulan na gusto rin ni Rare si Kibo. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpasama sa kanyang loob. Kaya, nang wala si Kibo, tahasang tinanong ni Kulan si Rare kung may gusto siya kay Kibo. Sa una, itinanggi ni Rare pero nang magsinungaling si Kulan na in love si Kibo kay Amanda, napalungkot si Rare. Ang ekspresyon ni Rare ay sapat na upang kumpirmahin ang mga hinala ni Kulan. Pag-uwi, tinawagan ni Kulan si Amanda at humingi ng pabor. Masayang pumayag si Amanda na gawin ang anumang hilingin ni Kulan.
Kinabukasan, maraming tao ang nagtipon sa venue upang ipagdiwang ang kaarawan ni Amanda. Nang dumating sina Cullen at Kibo, masayang tinanggap sila ni Amanda. Sa kabila ng lahat, mukhang mas interesado si Amanda kay Kibo kaysa kay Cullen. Hinayla pa niya si Kibo sa isang tabi upang makipag-usap ng pribado. Sa parehong oras, dumating si Rare sa party at nakita si Amanda na hinahalikan si Kibo. Nabasag ang puso ni Rare at tumakbo palabas. Sinamantala ni Cullen ang kahinaan ni Rare at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman. Nagpasalamat si Rare ngunit sinabi niyang hindi niya kailanman tiningnan si Cullen bilang higit pa sa isang kaibigan. Sa kabila ng pakikipagsabwatan laban sa kanyang tanging matalik na kaibigan, wala ring napala si Cullen. Nakita rin ng grupo ng mga bully si Amanda na hinahalikan si Kibo at napuno sila ng selos at galit. Binugbog nila si Kibo habang pinapanood ni Cullen, takot na makialam. Pagkatapos, dinala ni Cullen si Kibo sa kanilang bahay at ginamo ang kanyang mga sugat kasama ang kanyang lola. Nang makita niyang umuungol sa sakit si Kibo, napagtanto ni Cullen na nagkamali siya. Kinabukasan, binigyan siya ni Kibo ng isang legendary card mula sa kanyang card collection na matagal nang gusto ni Cullen. Guilty-ridden, ipinagtapat ni Cullen ang lahat ng mali niyang nagawa. Nabulagta si Kibo sa pagtataksil. Sinabi niya na iiwan sana niya si Rare kung alam niyang gusto rin ito ni Cullen. Ang mga salita ay lalong nakasakit kay Cullen. Sa wakas, inutusan siya ni Kibo na umalis ng bahay kaagad. Alam ni Cullen na siya ang may kasalanan kaya umalis siya ng tahimik. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik siya sa kanilang bahay. Masaya ang kanyang pamilya ngunit hindi ganoon si Cullen. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang kwarto at hindi nakikipag-usap kahit kanino. Higit sa lahat, namimiss niya ang kanyang matalik na kaibigan. Nagkakasalubong sila minsan pero hindi nagbabahagi ng kahit ano higit sa isang tingin. Sa bahay, nag-aalala ang ina ni Cullen sa kanyang kalagayan. Nilapitan siya nito isang gabi at ibinigay ang kanyang alagang isda na hindi naman pala namatay. Sinabi rin ng kanyang ina na maaari siyang bumalik sa homeschooling kung iyon ang gusto niya. Ang tanging nais ng pamilya ay ang kanyang kaligayahan at handa silang gawin ang kahit ano para dito. Nahipo si Cullen sa mga salita ng ina at napagtanto niyang may mga tao sa kanyang buhay na sumusuporta sa kanya. Pinanibago nito ang kanyang determinasyon na ayusin ang mga bagay kay Kibo. Kinabukasan, tumakbo siya kay Rare at sinabi ang lahat. Pagkatapos, pumunta siya kay Kibo at sinubukang humingi ng tawad. Bagaman tinanggihan siya ni Kibo sa una, nang tanungin tungkol kay Rare, nagsimula siyang ilarawan kung gaano niya ito kamahal. Ipinakita ni Cullen na nakikinig si Rare sa telepono buong oras. Sa ganitong paraan, inayos niya ang kanilang relasyon at bumalik na maging kaibigan pareho. Pagkalipas ng ilang araw, magkasama silang pumunta sa prom. Si Rare ang date ni Kibo habang si Amanda ang date ni Cullen. Tulad ng inaasahan, nanalo si Cullen at Amanda bilang prom king at queen. Narinig ni Cullen ang isang babae na nagkomento na siya ay bahagyang gwapo lamang at agad siyang naakit dito, na nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong relasyon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-turn on ang notification, at i-like ang video upang makatulong sa channel. Salamat sa panonood.